Ang tindi po nitong sinabi ni Commodore J. Tariela. Parang sinasabi niya si Sara Duterte ay parang walang kakayanan na ipaglaban ang Pilipinas sa China tungkol sa West Philippine Sea. Ang dapat daw na susunod na presidente sa 2028 ay katulad ng ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na pinapanindigan ang teritoryo ng ating bansa. Pakinggan po ninyo ang pahayag ni Commodore Tariela. Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mangangakong magje-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Grabe, ano? Sa usapin ng West Philippine Sea, tameme kung ilarawan ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela si Vice President Sara Duterte at ang ama nitong si FPRRD, huwag umanong tularan ang hindi pagtugon sa incursions ng Chinese Coast Guard. For the record, we do not want war si with Duterte China. China is a good friend. Sa nakaraang administrasyon, downplayed at limited umano ang reported aggression sa West Philippine Sea. From 2016 to 2022, 3 insidente lamang ang naisa publiko ng nakaraang administrasyon. The first one, of course, was the FB Jimber incident. No? At hindi gobyerno ang nagsa-publiko nito. Mga mangingisdang Pilipino mismo ang pumunta sa mga media reporters para ilahad ang kanilang na-experience dito sa pambabangga ng China. No? And ang sabi nga nila, they were left to die. When that news reached to Malacanang, it was downplayed by the government. Kaya ngayon, pinabulaanan ni Tariela ang kritisismong provocative ang taktika nilang i-report ang anumang galaw ng China within the Philippines' exclusive economic zone. Ang importansya raw ng transparency, awareness drive na may bansa gaya ng China na walang respeto sa international law. Dagdag pa ni Tariela, dapat tigilan na ang pagdawit sa Estados Unidos sa territorial dispute ng Pilipinas dahil kahit sino pa man ang umupong US President, walang kinikilalang world power ang China. Ang usapin ng West Philippine Sea goes beyond politics, goes beyond social needs. Ang issue natin dito that is being challenged here is our identity as Filipinos. Ilang beses ko nang sinabi, ang ating kalayaan, ang independence natin, utang natin itong lahat sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay dito. If we're going to remind Filipinos about our historical past, about our sovereignty and fight for independence, naiintindihan ito ng ordinaryong Pilipino. Matatandaan na noong 2024, ang galing ng tapang ng mga paliwanag at sagot. At tinamaan dyan si Duterte, dating Pangulo, at Vice President Sara Duterte. Nakikita kasi ni Commodore Tariela, dahil sa pananahimik nitong mga Duterte, doon nga sa boses na nadinig nyo, sinabi niya, kaibigan natin ang China. Hindi pwede yung kaibigan na tayo inaagawan. At hindi pwedeng ang turing nating kaibigan, tapos yung ating teritoryo hindi ipaglalaban. Mali yun. So ayan na sinasabi ni Tariela na siya ay Commodore na sila talagang naniniwala dito sa pinaglalaban ni Pangulong Marcos at ng Defense Secretary, Dibocio Duro, Military, Coast Guard at iba pa dito sa isyong ito. At nakakabahala nga naman na kapag dating ng 2028 matatapos ng term ni Pangulong Marcos at kung sino man ang papalit dito, kung sinasabi ni si Sara Duterte, hindi naman daw kayang ilaban. So ngayon pa lang, tutol na si Commodore Tariela sa mga Duterte makabalik sa pwesto, parang gano'n. Alam ko magagalit ang mga Duterte supporters at followers, pero wala tayong magagawa. Yan po ay pahayag, opinyon, paniniwala ng isang Commodore ng Philippine Coast Guard. Dahil sila ho talaga ang nakataya dyan doon sa maritime security sa exclusive economic zone. Kasi kasalanan din ng mga Duterte. Ang dami lang sinabi before, hindi naman tinupad. Tapos ang turing ay kaibigan, kaya parang hindi tayo pumapalag noong panahon yon. 2016 hanggang 2022. Ngayon, under President Marcos, pumapalag na tayo at yun ang maganda. Yun daw ang kailangang ituloy. Dapat panindigan. Kung sino man papalit kay Pangulong Marcos sa 2028, dapat yun ang ituloy para hindi daw tayo maagawan ng mga property sa West Philippine Sea ng ginagawa ng China. Ang tapang ng pahayag, direct to the point ng pahayag, at yan ang kailangan natin.
Mabuhay ka, Commodore, dahil pinanindigan mo ang isang pagiging Pilipino, matapang, may paninindigan, at kahit na tamaan yung ibang mga politiko at pamilyang Duterte, hindi ho siya nagdalawang isip. Tinuloy niya talaga na hindi pwede yung ganong style. Ang kailangan natin ay yung maninindigan, pabor sa Pilipino at sa Pilipinas. Okay? Antinde. Iyak na naman dito mga DDS, ha? Yung mga vlogger na maka-Duterte at maka-China, siguradong magre-react na naman yan. Na pagka naman humarap sa mga public hearing sa Kongreso, ay umaamin, lumuluha at sinasabing sila fake news. So, propagandista ang dating nila. Sabi nga ni Congressman Abante, kayong mga pro-China vlogger, makapili kayo. Ayan. At yan din ang paniniwala ng Coast Guard at ng marami pong. Ako nakakausap po yung mga taga-Defense Department, taga-military, Coast Guard kung saan-saan, maging politikong matitino. Talagang yun din ang kanilang pananaw. Tahimik lang. Hindi nila gusto ang ginagawa ng mga pro-Duterte vloggers, pro-China vloggers, kasi sila ay walang sakripisyong ginagawa in favor of Filipino people. Kung hindi ang kailang ginagawa, nagpapagulo lang, nanlilin lang. Kaya makapili ang turing sa kanila may pagkaratraidor sa Pilipino, sa bansa at sa ating mga batas. Ganon pong kalupit na ang sitwasyon. Ano po inyong masasabi? Please comment, react sa isang professional ang mga pahayag. Walang personalan, walang below the belt na issue. Kailangan lang ho talagang ito ay ating suportahan. Tama yan. Kailangan po ito. Huwag nating suportahan ang mga parating makasarili ang galaw. Lalo na kung pro-China. Ang China, sobra na, tama na. Sobra na ang kailang ginagawang pang-api, panghihimasok sa napakalawak na West Philippine Sea. Okay? Pero kung may mga Pilipino na patuloy ng paniniwala nila, tama ang China, yan po'y nakakalungkot at nakakasama sa paninindigan ng majority ng Pilipino. Atin ang West Philippine Sea. Sana ho dumami pa ang katulad ni Commodore Tariela, na katulad ng buong military, kasama ang Navy at lahat. Dahil nga ho ito ay kanilang trabaho. Yan. So ngayon pa lang may basihan na tayo. 3 years before ang eleksyon sa 2028, meron na tayong panghuhugutan. Ang sabi ng maritime expert sa prosecurity, ang Coast Guard, dapat ang ating kukunin at gagawing Pangulo sa susunod na eleksyon ay yung kayang ilaban at ituloy ang ginawa ni Pangulong Marcos. Si Sara daw at Duterte hindi maasahan kasi kaibigan sila ng mga taga-China. Inamin na ilang beses yan ni Digong Duterte nung araw pa. Kaibigan daw natin ang China. So kinakaibigan natin pero tayo inaagawan, okay lang sa kanila, hindi pwede yun. Tama na, sobra na. At suportahan natin ang mga taong merong paninindigan at pagmamahal ng totoo sa bansa at sa ating mga teritoryo.